Welcome sa aking munting channel pero huwag ka magpaloko sa munting na yan. Dito pinapabukas ko ang mga sikreto na ayaw ipaalam ng iba. Mind games, diskarte at mga taktika na pwedeng magpabago ng pananaw mo sa buhay. Ako ang tropa mo na walang sinasanto pagdating sa katotohanan. Kaya kung handa ka na, ilock ang pinto, ilagay ang earphones at sumama ka sa laro ko. Let's begin. Sa mundong puno ng ngiti, hindi lahat ng ngumiti sa iyo ay kaibigan. At sa bawat pakikipag-usap mo, sa kaibigan, sa katrabaho, sa kapamilya, may mga tao palang palihim kang nilalaro, ginagapang at pinipihit ang isipan mo para sa sarili nilang interes. Sa video na ito, ilalantad ko sa iyo ang 10 pinakamalulupit na taktika ng manipulasyon. Mga taktika na ginagamit laban sa iyo, araw-araw, na hindi mo namamalayan. 1. Guilt tripping. Kung talagang mahalaga ako sa iyo, ito yung mga taong gagamitin ang konsensya mo laban sa iyo. Halimbawa, kung mahal mo talaga ako, gagawin mo ito. Ang dami kong ginawa para sa iyo, tapos ngayon iiwan mo lang ako. Layunin nilang pagsamantalahan ang kabaitan mo at takutin ka gamit ang guilt. Kapag hindi ka pumayag, ikaw pa ang lumalabas na masama. Ito ang dapat mong gawin. I-call out ang guilt baiting. Hindi mo kailangan gamitin ang guilt para mapilit ako. 2. Gaslighting. Ginagawang kahitan ang katotohanan. Ginagawa kang baliw sa sariling perception mo. Halimbawa, wala akong sinabi na ganyan. Masama lang siguro pakiramdam mo ngayon kaya ganyan ka magsalita. Layunin nilang paikutin ang katotohanan para ikaw ang lumabas na mali. Para mawalan ka ng tiwala sa sarili mong memorya at emosyon. Ito ang dapat mong gawin. I-record ang facts. Balikan ang conversation. Kapag may patterns ka na, alis na. 3. Love bombing. Panandali ang langit habang buhay na gulo. Biglaan kang uulanin ng papuri, pagmamahal, regalo, effort sa simula lang. Halimbawa, willing akong ibigay lahat para sa iyo. Tayo na agad, hindi ko na kailangan ng iba. Layunin nilang gawing dependent ka sa atensyon nila. Kapag nahulog ka na, bigla silang magbabago, magiging demanding, controlling, or abusive. Ito ang dapat mong gawin. Observe kung consistent. Huwag mahulog agad. I-test kung totoo o pakitang tao lang. 4. Silent treatment. Katahimikan na pananakot. Hindi ka kakausapin. Walang sagot sa chat, dedma. Layunin nila para makaramdam ka ng rejection, guilt, at anxiety hanggang ikaw ang kusang lumapit at mag-sorry kahit wala kang kasalanan. Ito ang dapat mong gawin. Huwag maghabol. Respeto rin ang katahimikan mo. Kung ginagamit ito bilang parusa, cut the strings. 5. Triangulation. Ikaw siya at yung isa pa. Gagamit sila ng ibang tao para magselos ka, ma-insecure, o mapilitan. Halimbawa, si Rene nga, laging ginagawa ito para sa akin. Bakit si X ganito, ikaw hindi? Layunin nilang paghambingin ka, pahinain ang confidence mo, at gawin kang competitive para sa kanilang approval. Ito ang dapat mong gawin, huwag makipagkompetensya sa sinadyang ilagay sa eksena. Iset mo ang standards mo. Hindi lahat ng laban ay dapat mong salihan. 6. Playing the victim. Biktima palagi. Kahit sila ang salbahe, kahit sila ang may kasalanan, sila ang magpapakitang api. Halimbawa, lagi mo akong pinapahirapan. Wala kang pake sa nararamdaman ko. Layunin nilang baliktarin ang istorya para makuha ang simpatya mo. Para ikaw ang mag-adjust at mag-sorry kahit ikaw ang biktima. Ito ang dapat mong gawin. Huwag agad maawa. Tingnan ang pattern. Paulit-ulit ba silang biktima o sila ang tunay na manipulator? 7. Projection. Ibinabato sa iyo ang lahat ng kasalanan. Sila ang may ginagawa pero ikaw ang pinararatangan. Halimbawa, may tinatago ka no? Siguro ikaw din may ginagawa kang mali kaya mo ako inaakusan. Layunin nilang ilangaw ang atensyon sa sarili nilang kasalanan para ikaw ang mailagay sa depensa. Ito ang dapat mong gawin. Manindigan sa totoo. Huwag makipag-argue sa gasgas na linyahan. Let actions reveal the truth. 8. Intermittent reinforcement. Para kang sugarol. Minsan sweet, minsan malamig, minsan andyan, minsan wala. Layunin nilang sanayin kang mabuhay sa uncertainty. Kapag may konting bait or effort, sobrang thankful ka na kahit hindi sapat. Ganito ang dapat mong gawin. Don't settle for crumbs. Alamin ang pattern. Kung hindi stable, itigil ang cycle. 9. Fear-based control, pananakot at paninira. Gagamit sila ng threats, pananakot o takot na mawalan ka. Halimbawa, kapag iniwan mo ako, wala nang magmamahal sa'yo. Sisiraan kita sa iba pag hindi ka sumunod. Layunin nilang gawing dependent ka emotionally at psychologically para mawalan ka ng lakas ng loob para lumayo. Ito ang dapat mong gawin. Fear only works on silence. Tumayo ka para sa sarili mo. Ang nananakot ay laging may itinatago. 10. Rewriting the narrative. Ang kasaysayan ay nababaluktot.
Pagkatapos ng lahat, ikaw pa ang pinagmukhang masama. Halimbawa, Ikaw ang dahilan kung bakit ako naging ganito. hindi mo lang ako naintindihan kaya ka umalis. Layunin nilang linisin ang pangalan nila, sirain ang credibility mo, at makakuha ng panibagong biktima. Ito ang dapat mong gawin. Hindi mo kontrolado ang opinyon ng iba, pero kontrolado mo kung lalaban ka o hahayaan mo silang baluktutin ang kwento mo. Sa bawat relasyon may nagmamahal at may nananamantala. Minsan ang pinakamalapit sa atin ang pinakatahimik na kalaban. Kung naramdaman mong may isa o higit pa sa mga taktika na ito ang ginagamit laban sa'yo, huwag mong baliwalain. Hindi ka paranoid. Gising ka lang. Protect your peace. Protect your mind. At higit sa lahat, protektahan mo ang sarili mo sa mga manipulador na walang puso pero may plano. Kung may natutunan ka sa video na ito, huwag kalimutang i-like, i-share at mag-subscribe. Dahil dito sa channel na ito, hindi lang utak ang ginigising, puso at dangal din. Hanggang sa muli, boss. Mag-ingat ka sa mga nakangiti pero may hawak na kutsilyo sa likod mo. Salamat.